Ito ang kasaysayan ng 15 lalaki na dumurog sa pusong sawi ni Kris Aquino. Tara alamin natin sa History Part 2. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Number 1. Eric Quezon. Si Eric ay isa sa mga anak ni Comedy King Dolphy. Sa isang interview noong 2024 ay sinabi niyang unang girlfriend niya si Kris Aquino. 16 lamang daw noon si Kris at siya ay magto-20 na. Una silang nagkatrabaho sa pelikulang The Visconde Mask Story, God Help Us in 1991. Nasundan na lamang ito noong 2004 sa pelikulang So Happy Together. Bagamat sandali lamang ang kanilang relasyon ay nanatili silang magkaibigan. Number 2. Alvin Patrimonio. Si Alvin Patrimonio ay isang PBA superstar. Minsan na niyang inamin sa isang interview on national television na crush niya si Kris. Si Kris naman ay inamin din sa isang interview kay Inday Badiday na noong siya ay 18 pa lamang na ultimate crush niya si Alvin Patrimonio. Nagkasama pa sila sa drama fantasy comedy film Natasha Fantasia noong 1994. Pero sa kabila ng panunukso sa kanila ng mga reporter, ay walang namuong pagmamahalan sa dalawa. Ayon sa mga article mula sa Pep at Philstar, nagsimula daw silang magkakilala nang padalahan siya ng ticket ni Alvin upang manood ng laro nito. Hindi nasabi ni Kris kung anong taon pero 17 daw siya nang magsimula silang lumabas ni Alvin. Lumalabas na ito ay around 1988 at ito marahil ang sinasabi ni Kris na pseudo dates nila o parang date. Mabilis lang daw ito. Pero it went far enough na siya ang unang lalaking iniyakan ni Kris. Noong panahong iyon daw kasi ay mayroon ng Cindy Conway, isang magandang makeup artist at baka daw siya ay crush lang. Pinakasalan ni Alvin si Cindy taong 1989. Taong 2000 nang maibalitang nagkahiwalay si Alvin at Cindy. Dito naman naibalita na nagkabalikan si Kris at Alvin. Paliwanag ni Kris, Alvin is not legally free to get married. I never sought him out. Malinis ang conscience ko doon. Nagtagpo ang landas namin ulit. Oo, totoo yun. Oo, nag-communicate kami pero walang balikan na naganap. Nasa punto na daw kasi siya ng buhay niya na natuto na siya sa kanyang pagkakamali. At nasa punto na din daw siya ng buhay niya na gusto na niyang siguraduhin na kung ibibigay niya ang kanyang puso sa isang lalaki ay kaya siyang panindigan nito at mapakasalan. Pinuri naman niya ang asawa ni Alvin at sinabing, if there is one woman who has behaved with so much dignity through all this, that is Cindy Conway Patrimonio. And if she can behave so much like a lady, anong karapatan ko ngayon na manisi ng tao? Inulit niyang malinis ang kanyang konsensya dahil noong nagkakaproblema sina Cindy at Alvin ay wala siya sa picture. Number 3, Aga Mulak. Inamin ni Kris na si Aga ang kanyang first love. Nagsama sila sa mga pelikula gaya ng Humanda Ka Mayor, Bahala na ang Diyos noong 1993 at Bakit Pa Kita Mahal noong 1994. Minsan pang nasabi ni Kris sa isang interview habang kaharap niya si Aga na dati ay naisip niyang sayang na nung time na gusto mo ko, di pa kita nagustuhan. Nung gusto na kita, too late na. Natawa naman dito si Aga. Sa huli ay naging magkaibigan sila ni Aga. Isa pa si Kris na nagsabi na bagay sila ng kanyang asawa ngayon na si Charlene Gonzalez. Number 4, Gabby Concepcion. 1990 na magkasama si Gabby at Kris sa pelikulang Pangako ng Puso. Ayon kay Lolit Solis, favorite love team daw ni Kris ang love team ni Gabby at Sharon. Kaya crush na crush daw nito si Gabby. Kaya naman, kilig na kilig daw ito nang pumasok sa showbiz. Ikinuwento niya ang isang insidente na nagkaroon ng secret date si Kris na may kasama pang mga PSG o Presidential Security Guard bilang chaperone. Presidente pa noon si Cory nang maging magkasintahan sina Kris at Gabby. Naisip nilang mag-date sa beach house ng actor sa Anilao, Batangas. At dahil siguradong hindi papayag si Cory, ay nagpaalam si Kris sa kanyang ina na mayroon siyang taping sa Anilao. Nag-ocular at aerial inspection pa ang mga PSG ni Cory. At sa araw ng kanilang date,
ay may kasamang 16 na PSG si Chris, mga alalay, kaibigan at pati na personal cook ni Cory. Nang sinabihan daw ng personal cook si Chris na sumbong kita sa mami mo, wala naman palang taping, nagkita lang kayo ni Gabby dito. Ang sagot lamang daw ni Chris ay ha ha ha, magsumbong ka, mas maniniwala sa akin si mami no. Number 5, Robin Padilla. Crush na ni Robin si Chris bago pa sila unang personal na magkita sa 18th birthday special nito. Inamin niyang niligawan niya si Chris sa pamamagitan ng pagsulat ng mga love letters. Nang maging magkasintahan sila, ay madalas daw siyang isinasama ni Chris sa mga event sa Malacanang dahil pangulo pa noon ang kanyang ina. Pero mayroong sabi-sabi, natutol daw si Cory sa kanilang pagmamahalan na inilarawan naman ni Robin bilang you and me against the world. Inamin ni Robin sa isang interview noong 2010 na siya ang may kasalanan sa paghihiwalay nila ni Chris. Nalulong daw siya noon sa ipinagbabawal na bisyo at hindi niya nabigang halaga ang mga ginagawa ni Chris para sa kanila. Nang maghiwalay daw sila ay doon na lamang niya napagtanto kung gaano kahalaga ang nawala sa kanya. Aniya, ako ang may diferensya. Natapos man ang kanilang pagmamahalan ay naging magkaibigan naman sila. Makalipas ang ilang taon ay nagkasama pa sila sa teleseryeng Kailangan Ko'y Ikaw at nagagawang magbiruan ng walang halong malisya. Number 6, Anjo Iliana. Isang pinaghalong short-term love affair at love triangle naman ang naging relasyon ni Chris at Anjo Iliana. Ayon kay Anjo, nagkamabutihan sila ni Chris taong 1995 kung saan nagkasama sila sa pelikulang Pempe ni Sara at Pam. Isang araw daw ay dinalaw niya ang nobya. Galing siyang Baguio at may dalang imported at mahabang bulaklak. Pagdating daw niya sa bahay ni Chris, ay nakita niyang mayroon ng mga rosas. Nang usisain ni Anjo kung kanino ito galing, ay sinabi ni Chris na galing daw ito sa boyfriend niyang si Robin Padilla. Nagulat si Anjo, inakalang nagkamali lamang ng rinig sa sinabi ni Chris. Kaya tinanong niya ito ng boyfriend mo si Robin, boyfriend mo rin ako? Kung saan masayang sinagot siya ni Chris ng yeah, including Aga. Dito na tinapos ni Anjo ang 3 linggo nilang pagiging magkasintahan at sinabing maging magkaibigan na lamang sila at pagdaan ng mga taon ay naging mabuting magkaibigan naman talaga sila. Kwento ni Anjo ay naroon siya sa mga panahong pinagdadaanan ni Chris ang pagsubok sa pinagbabawal na pagmamahalan nila ng aktor na si Philip Salvador na labis na tinutulan ng kanyang ina. Nang magkaanak si Chris at Philip ay kinuha pa siya nito bilang nino. Nasira lamang ang pagkakaibigan nila nang magkaroon ng matinding pagtatalo si Chris sa boyfriend nito na isa ding matalik na kaibigan ni Anjo. Aminado siyang kumampi siya sa lalaki na siyang naging dahilan upang masira ang pagkakaibigan nila ni Chris. Hindi naman daw nagtanim ng sama ng loob sa kanya si Chris nang humupa na ang lahat at binati naman daw siya nito tuwing magkakasulubong sila. Pero hindi na gaya ng dati ang pagiging close nila. Casual na lamang, kumbaga. Number 7, Philip Salvador. Taong 1994 nagsimula ang pagmamahalan ni Chris at Philip Ipe Salvador nang magkasama sila sa set ng pelikulang Nandito Ako. Masasabing si Philip ang forbidden fruit ni Chris Aquino. Labis na tutol ang buong pamilya ni Chris kay Philip, lalo na si Cory na isang debotong Katoliko. Noon kasi ay kasal pa si Philip sa kanyang unang asawa na si Asuncion Salvador. Sa kabila nito ay iniwan ni Chris ang kanyang pamilya upang sumama kay Philip at nanirahan sila sa iisang bubong. Di nagtagal ay nabuntis si Chris at 1995 ay ipinanganak niya ang kanyang panganay na si Joshua o Josh. 5 taon silang nagsama at tuluyan ng maghiwalay pagdating ng 1999. Naging mabuting magkaibigan naman sila at sa mga interview ay puro mabubuting salita ang binibigkas nila para sa isa't isa. Minsan pang nasabi ni Chris habang ini-interview nila si Philip na malalim ang naging samahan nila. Aniya, one thing about Philip at that time when the whole world was against us, pinanindigan niya ako. He had a lot more to lose than I did. And he was man enough to stand by me through it all. And pinatunayan niya sa buong mundo kung gaano niya ako kamahal. And nirespeto niya ako for all the years we're together. And if only for that, he will be my best friend for the rest of my life. Sa isang interview, sinabi ni Chris na kung natanggap lang daw ni Cory si Philip, ay mananatili daw sana silang magkasama. Malaking factor daw sa kanya ito dahil kahit anong edad niya ay mama's girl pa rin siya. Number 8, Mark Lapid. Si Mark Lapid ay isang actor-politician
Anak siya ng aktor na si Lito Lapid. Taong 2004 nang mailink siya kay Chris Aquino sa panahon na nangangampanya siya para sa pagkagobernador. Ayon sa mga report ay nakikita si Chris na kasama si Mark at ang pamilya nito. Sa tahanan ng mga Lapid, nag-celebrate si Chris ng Easter Sunday at magkakasama silang dumalo ng misa sa simbahan. Magkatabi daw sila ni Mark sa loob kasama ang mga kapatid nito. Public knowledge din noong panahong iyon na nililigawan ni Mark si Chris. Hindi naman niya ito itinago. Noong mga panahong ito ay 26 lamang si Mark habang si Chris naman ay 33 na. Maikli lamang din ang naging relasyon nila na natapos din agad pagdating ng June 2004. Mismong si Mark ay umamin na naging ex-girlfriend niya si Chris. Sinabi niya na wala silang samaan ng loob sa isa't isa at in good terms sila. Hindi daw niya diretsong nakakausap ito. Hindi daw niya diretsong nakakausap pero kinakamusta niya ito sa pamamagitan ng asawa niyang aktres na si Tanya Garcia na siyang may komunikasyon kay Chris. Dati daw kasi ay bumibisita sa kanila si Chris upang dalhan ng BTS ang mga anak nila. Hiling nila pareho na makayanan ni Chris ang krisis nito sa kalusugan. Number 9. Sa isang interview, inamin ni Chris na nag-date sila ni Vic Soto dati pagkatapos ng relasyon nila ni Philip Salvador at bago ang relasyon nila ni Joey Marquez. Hindi nagbunga ng pagmamahalan ang kanilang pagde-date at naging mabuti silang magkaibigan. Number 10. Joey Marquez. 1 year and 7 months lamang ang itinagal ng relasyon ni Chris at Joey. Pero naging sobrang controversial nito, lalo na at bukod sa nagsama agad sila sa iisang bubong, ay nasa proseso pa lang si Joey ng annulment para sa kanyang kasal sa aktres na si Alma Moreno. Si Joey ay kilalang notorious na babaero at 14 years ang tanda niya kay Chris. Nagsimula ang extramarital affair ng dalawa pagkatapos interview ni Chris si Joey sa Manila Hotel para sa March 2002 episode ng The Buzz. Ang topic ng interview ay ang hiwalayan nila ng asawa niyang si Alma Moreno. Unang nagkaroon ng iskandalo nang mag-cruise ang landas ni Alma at Chris sa Asian Hospital sa Muntinlupa kung saan nakakonfine si Joey dahil sa hypertension. Panandali ang naghiwalay si Chris at Joey matapos nito pero nagkabalikan din agad. September 22, sa panahong ito ay nagsisilbi si Joey sa kanyang ikatlong termino bilang mayor ng Parañaque. Hindi na maganda ang simula ng araw niya ng umagang iyon dahil nabalitaan niyang tatanggalin siya ng kanyang partido na Lakas NUCD bilang kanilang kandidato sa pagka-congressman. At siya naman ay gagawing running mate bilang vice mayor ng kasalukuyang vice mayor na si June Bernabe na siya namang tatakbo bilang mayor. Maging si Chris ay hindi din naging maganda ang simula ng araw na iyon. 4 na Klieg lights ang sumabog habang nagtitaping siya para sa game show ng ABS-CBN na Next Level Na, Game Ka Na Ba? Kaya na-postpone ito. Nagpalipas muna siya ng oras sa condo na kanilang tinitirahan sa Taguig kasama ang anak niyang si Josh at makeup artist na si Bambi. Ang kondo ay pag-aari ng kapatid ni Joey na si Via Marquez Hoffman. Nagsimula ang away nila ni Joey bandang 9:30 p.m. matapos na lumabas ang isang text message mula sa isang Mariz sa cellphone ni Joey. Sinasabing ang naturang Mariz ay isa sa mga lihim na kerida ni Joey. September 24, 2003, lumabas sa live interview si Chris sa TV Patrol kung saan inakusahan niya si Joey ng pinagbantaan ang kanyang buhay. Sa pagitan daw ng kanilang pag-aaway ay tinutukan at kinasahan siya ni Joey. Ang alam daw niya ay mayroon itong 6 na registered na baril. Nakita pa daw niya ang isa sa mga ito na nakadisplay pa sa kanilang bahay. Nang ipalarawan sa kanya ang ginamit ni Joey ay hindi siya makapagbigay ng detalye dahil hindi siya pamilyar sa mga ito. Kaya naman ipinakita sa kanya ng kapatid niyang noong congressman pa lamang na si Noynoy Aquino ang iba't ibang uri ng baril at naituro niya kung alin ang kamukha nito pati na ang haba at kulay. Pinagbubuhatan din daw siya ni Joey ng kamay at pinagsasalitaan ng masama tuwing sila ay mag-aaway. Madalas daw siyang sabihan ni Joey na wala ng ibang lalaki na magmamahal sa kanya, na dapat siyang magpasalamat at pinagtitiisan pa siya nito. Inamin niyang napakarami ang tiniis dahil sa labis na pagmamahal niya kay Joey kahit patutol ang pamilya niya sa kanilang relasyon. Nasabihan pa daw siya ni Cory ng for somebody so intelligent, bakit pagdating sa lalaki, napaka-boba mo.
At inamin niya ang totoo na siya ay nagpakaboba para kay Joey. Kahit pa pinagbibintangan siya nitong may ibang lalaki. Kahit na sinasabihan siya ng walang ibang magmamahal sa kanya. Kahit na lantaran itong ng bababae, na minsan pa nga daw ay dinala nito ang isa sa kanyang babae sa US habang sila ay nagbabakasyon. Pero aniya ay hindi siya kailanman salawahan habang may karelasyon siya. Isa din daw kasi sa pinag-away nila ay ang pagiging seloso ni Joey. Ang pagbibintang nito na siya ay mayroong ibang lalaki. Nilalait ni Joey ang mga dating naging karelasyon niya na si Philip daw ay batugan at si Robin naman ay at ex-convict. Pero ang pinaka-pinagseselosa ni Joey at pangalang lumalabas sa interview na siyang napasama din sa malalang away nila ay si Vic Soto, na nooy laging iniuugnay ng media kay Chris. Pinagbibintangan siya ni Joey na nag-uusap daw sila ng buwang iyon. Pero ayon kay Chris ay Hulyo pa daw sila huling nag-usap ni Vic nang tawagan niya ito sa cellphone upang tanungin kung mayroon siyang number ng BMW dealer. Gusto daw kasing bumili ni Chris ng X5 model nito. Binigay naman ni Vic Soto ang numero ng kilala niyang agent at doon natapos ang kanilang usapan. Lumalabas sa phone billing statement ni Chris na hindi sila nag-usap ni Vic sa buwan ng Agosto. Sinasabing dahil sa selos ni Joey ay hindi din tinanggap ni Vic ang pelikulang pagsasamahan sana nila ni Chris. Idinetalya niya din na pinagbantaan siya ni Joey bago siya umalis sa kanilang tahanan na sisirain nito ang kanyang reputasyon. Kaya siya na mismo ang umami nito kahit pa maaaring masira ang kanyang pangalan. Inamin niyang Marso ng taong iyon ay hinawaan siya ni Joey ng STD mula sa talamak na pambababae nito. Ayon sa isang article mula sa Philstar ay muling nagpa-check up si Chris sa isang buwan bago siya nagpa-interview at sinabi niyang gumaling na siya noong nakaraang buwan. Nauna nang nagpunta si Chris sa Camp Crame sa udyok na din ng kanyang kuya Noynoy upang mag-file ng police blotter at magpa-medico legal. Isang TV footage ang lumabas na mayroong mga pasa ang magkabilang braso ni Chris. Sa kampo naman ni Joey ay sinabi nilang ordinaryong lovers quarrel lamang ito. Itinanggi din niya ang mga paratang ni Chris at nagtataka siya kung saan nito nakuha ang mga ikinikwento niyang pambubugbog, panunutok at iba pa. Si Chris daw ang nagiging bayolente kapag sila ay nag-aaway. Sasaktan daw nito ang kanyang sarili at magbabantang sasabihin sa lahat na siya ang nananakit dito. Inamin niyang mayroon siyang pag-aaring baril. Marami daw sa mga opisyal ng gobyerno ay mayroon nito pero kailanman ay hindi niya itinutok kahit kanino. Kung ganoon daw siya kabayolente ay bakit hindi niya nagawa ito sa ex-wife niyang si Alma na nabalitang mayroong lalaki na mas bata sa kanya. Hindi daw niya kinakausap si Chris. Hinihintay pa daw niyang humupa ang emosyon nito lalo na at nananatili noon si Chris sa bahay ng kanyang ina. Hinihintay lamang daw niya na kapag handa na itong makipag-usap. Gusto daw niyang maresolba ang kanilang problema at bukas pa rin siya sa opsyon ng kasal. Ayon naman sa kanyang close friend at political advisor na si Romeo de Guzman, mahal na mahal daw ni Joey si Chris. Plano daw talaga nitong pakasalan si Chris kung sakaling maanal ang kasal niya kay Alma. Pagkatapos nito ay sumagot naman si Chris na alam niyang hindi siya perpektong tao, na marami siyang shortcomings bilang anak at ina, at marami din siyang nilabag sa mga utos ng Diyos, pero hindi siya sinungaling. Hinamon niya si Joey ng televised lie detector test dahil siya daw ay handang kumuha nito upang patunayan na totoo ang kanyang sinasabi. Formal na nagsampa ng kaso si Chris laban kay Joey sa Rizal Provincial Prosecutor's Office. Ang apat na kasong kanyang isinampa ay grave threats, grave coercion, illegal possession of firearms at less serious physical injuries. Sa isang phone interview, sinabi ni Chris na iuurong niya ang kaso kung hihingi ng public apology si Joey at aaminin nitong hindi siya nagsisinungaling. Noong una ay tumanggi si Joey dahil dignidad na lamang niya ang natitira sa kanya. Pero sa interview sa kanya noong October 3, 2003, ay humingi na siya ng paumanhin kay Chris na aniya, Chris, sa lahat ng pagkakamali ko, ako ay patawarin mo. Hindi kita tinawag na sinungaling. Sa hiwalay na interview ay nagbigay ng kanyang pahayag si Chris. Sinabi niya na hindi lamang si Joey ang nagkamali at kailangan niyang patawarin. Hindi lamang si Joey kundi pati na rin ang kanyang sarili. Ito din daw ang huling beses na magsasalita siya ukol sa nangyari. Iniurong na din niya ang mga kasong isinampa niya laban kay Joey. Number 11, James Yap.
High school pa lamang si James ay may crush na siya kay Chris. February 6, 2005 sila unang nagkita sa isang restaurant sa Green Hills, San Juan. Matapos niyang makiusap sa kanyang talent manager na mag-set up ng meeting upang makita niya si Chris. Mas bata si James ng 11 years. Pagdating ng July 10, 2005 ay palihim silang nagkaroon ng civil wedding sa bahay ng kaibigan ni Chris na si Boy Abunda. 2006 kumalat ang balitang kasal na sila. Agad din naman nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Pero sa kalagitnaan nito ay nasangkot si James sa isang malaking issue na habang si Chris ay nasa ikapitong buwan ng pagdadalang tao, si James naman ay nambababae sa isang receptionist ng Velo Clinic, ang mismong brand na ine-endorso ni Chris. Ang sinasabing receptionist ay nagngangalang Hope Centino. Ayon sa kanya ay nagkaroon daw sila ng relasyon mula March 2006 hanggang January 2007. Nagmahalan daw sila at ni piso ay wala siyang hiningi kay James. Itinanggi naman ni James ang statement ni Hope. Siya lamang daw ang nag-i-schedule ng kanyang appointment sa clinic. Maging ang mga ibang staff ng clinic ay kinontra din ang mga pahayag ni Hope. Sinuportahan din ni Chris si James. June 27, 2010, inanunsyo ni Chris na hiwalay na sila ni James. Pinagpiestahan naman ng media ang annulment ng kanilang kasal dahil wala itong prenup agreement. Naibabalitang umabot daw ng 48 million ang settlement na nakuha ni James mula sa hiwalayan nila ni Chris. Naging biro pa nga na naging instant millionaire si James. Pero sinabi ni Chris na huwag maliitin si James dahil MVP ito at malaki din naman ang kinita. Sa pananaw daw niya ay patas lamang ang nakuha ni James at hindi naman daw ito naging gahaman. Enero 2012, idineklarang null and void ang kanilang kasal. Number 12, Herbert Bautista. Taong 2014, naging magkasintahan ng 3 buwan si Chris at dating aktor na nooy mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista. Sandaliman, ang naging relasyon nila ay agad daw nag-alok ng kasal si Herbert. Pagdating ng unang araw ng April ng taong iyon, sa sumunod na taon, sinabi ni Chris kung paano nag-propose si Herbert. Aniya, he said, walang romance, walang lokohan, walang bulahan. Okay na raw ba ako to marry him? Kasi nga, pagod na siya. April 8, 2018 daw sila naghiwalay matapos niyang i-anunsyo ang kanilang relasyon sa show na Aquino and Abunda Tonight. June 6, 2014, sinabi ni Herbert na ang dahilan kung bakit hindi sila maaaring magpatuloy ng relasyon ni Chris ay dahil sa kanyang mga anak. Number 13, Mel Sarmiento. October 24, 2021, inanunsyo ni Chris ang engagement niya kay dating DILG Secretary Mel Sarmiento. Tinawag niyang matchmaker in heaven ang namayapang Kuya Noynoy niya. Naniniwala si Chris na ayaw siyang iwan ng kanyang kuya na walang magbabantay at mag-aalaga sa kanya na pinagkakatiwalaan nito. May ilang pagkakataon na nagkasama sa ilang okasyon si Chris at Mel habang pangulo pa ang kanyang Kuya Noynoy. Crush na daw ni Mel si Chris noong panahong ito. Muli na lang silang nagkita nang pumanaw si Noynoy. Nagkalapit ang kanilang loob noong panahong ito at namuo ang pagmamahalan sa pagitan nila. Bukod dito ay inaprubahan din daw ni Bimbi ang kanilang relasyon, kaya napakasaya ni Chris. January 4, 2002, inanunsyo ni Chris na hiwalay na sila ni Mel. Nais daw ni Chris na mag-focus sa kanyang kalusugan. Hindi mapigilan ni Mel ang pagiging palalabas at hindi daw kaya ng kanyang konsensya na baka siya pa ang magdala ng COVID-19 virus kay Chris. Mabigat, nabili ng doktor na bawal mahawaan nito si Chris. Pero paglipas ng mga araw, ay naglabas ng kanyang saloobin si Chris. Iniwan daw siya ni Mel at her lowest via text message. Dahilan para tanungin niya kung minahal ba talaga siya ni Mel o ginamit lang. Sinubukan daw ng kanyang ate Balsy na mamagitan upang maayos silang muli. Ngunit inisnab daw ito ni Mel. Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin nang sabihin ni Chris na, so paano babalikan sa taong hindi mo na pinagkakatiwalaan at ngayon alam mo nang hindi ka minahal at ginamit ka lamang. Hindi daw kasi naging tapat si Mel na dating DILG Secretary mula 2015 hanggang 2016 habang pangulo pa ng bansa ang kanyang Kuya Noy. Sa mga kwento nito ukol sa closeness nila ng kanyang kuya. Base ito sa nalaman niya mula sa dating kanang kamay ng kanyang Kuya Noy. Sinabi Chris na hindi daw talaga siya minahal ni Mel, na wala na siyang tiwala dito. Number 4, Mark Leviste. Noong 2023 na balitang may relasyon si Vice Mayor Governor Mark Leviste at Chris habang nasa US siya para sa treatment ng kanyang karamdaman.
Lumipat ito papuntang US para ipagdiwang ang kaarawan ni Chris, nakasabay ng Valentine's Day. All out ang effort ni Mark mula sa paglipad ng 13 hours papuntang US at pabalik upang makasama lamang si Chris ng ilang araw para sa kanyang kaarawan. May at June 2023, kinumpirma ni Chris at Mark na sila ay magkasintahan na. Umamin si Chris, palagi daw siyang nakikipag-break dito dahil hindi siya naniniwala sa LDR, sa mga obligasyon nito sa politika at sa pinagdadaanan niyang hamon sa kalusugan. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan niya si Mark nang gawing pribado ang kanilang relasyon, sa pagsuporta nito sa kanya tuwing kailangan niya ito at sa 12 years nitong pagtsitsaga. Humingi din siya ng paumanhin sa pagpaparusa kay Mark para sa kasalanan na ginawa ng iba sa kanya. Kung ano man daw ang kahihinatnan ng kanilang relasyon, ay nais niyang manatili silang magkaibigan para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Si Mark naman ay masaya at inspired. Ani niya, a happy vice governor makes a happy province. O diba? Kailangan meron tayong pinaghuhugutan ng inspirasyon at ligaya. Dagdag pa niya, hindi lang happy, full of love, love, love. Nilalaanan niya ng oras ang pagpunta sa US upang alagaan si Chris. Bukod sa bonding, ang top priority daw niya ay ang kalusugan ng kasintahan. Positibo naman siyang malalagpasan ni Chris ang hamon nito. Pagdating ng 2024 ay pareho nilang inamin na hiwalay na sila, pero nananatili pa ring magkaibigan. Wala daw sama ng loob si Mark kay Chris at walang nagbago sa nararamdaman niya maging sa pagtulong niya tuwing siya ay kailangan nito. Katunayan, naroon daw siya habang si Bimbi naman ay umuwi panandalian sa Pilipinas. Nai-starstruck pa din daw siya sa ganda ni Chris habang pinapanood niya ang interview nito. Nalulungkot man siya sa pagtatapos ng kanilang relasyon ay masaya naman daw siya kapag nakikita niyang masaya si Chris, na lagi naman niyang inuuna ang kaligayahan nito kaysa sa sarili niyang kaligayahan. Ilalaan na lamang daw niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak at sa mamamayan ng Batangas. Number 15, Dr. Michael Padlan. Si Dr. Padlan ay ang pinakabagong love interest ni Chris. Nagkakilala sila sa pakikibakan ni Chris sa kanyang lumalalang kalusugan. 2022 ay naging travel doctor niya si Dr. Padlan. April 2024, nagkalapit ang kanilang loob bilang magkaibigan hanggang sa naging magkasintahan sila sa kalagitnaan ng 2024. March 2025, inanunsyo ni Chris sa publiko na hiwalay na sila ni Dr. Padlan. Sinabi niya sa kanyang Instagram post, "Enough time has passed. He did not love me. In my defense, he did receive the correct professional fees, even when we were a couple." End of the chapter. Sa sariling salita daw ng doktor, sinabi nitong, "Iniwan kita dahil mahirap kang mahalin." Ipinagtanggol naman ang doktor ng kanyang anak sa isang Facebook post niya. Aniya, that the truth is simple. Yes, my father and Mama Chris separated because the spark between them was gone. However, that does not mean my father never loved her. He truly did. The relationship was real and he cared deeply for her. But love alone is not always enough to make a relationship last forever. Sometimes two people are simply not meant to be together in the long run, no matter how much they once loved each other. Ito naman ang nag-udyo kay Chris na humingi ng paumanhin sa pamilya ng doktor na naging close din maging sa kanyang mga anak at para ipaliwanag ang kanyang naunang pahayag. Humingi siya ng paumanhin dahil siya umano ay isang ex-girlfriend na puno ng galit dahil sa nararamdaman niyang hindi siya importante at hindi siya priority. Nagsorry siya kay Dr. Padlan at nagpasalamat. Kinlaro niyang lumipad daw ito papuntang US ng 4 na beses gamit ang sarili nitong pera at hindi niya binayaran para lamang siya sorpresahing kamustahin. Inalis na ni Dr. Padlan ang kanyang sarili sa pagiging isa sa mga lead physician ni Chris. Naiintindihan daw naman ito ni Chris at nagpasalamat siya dahil nalaman niyang dinalaw siya nito habang sedated siya sa OR. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Chris Aquino? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.